unang-una po sir, itong napakabagal nga na pagkuha ng NFA rice sa mga LGUs po natin ngayon or local government units. Ano pong pangunahing dahilan nito? Iba-iba ang dahilan, ano? Just this morning, kinumusta ko yung ating mga regional units, no, sa mga probinsya. Meron mga naghihintay ng COMELEC exemption, and yung iba naman under process yung mga documents nila, yung MOA, yung iba naman sangguniang board resolution. So iba-iba no? So I think it's just that first time na naranasan nila or na-encounter nila ito, kanya medyo mabagal tayo. So different reasons. Pero even before po magsimula halimbawa yung pagbabawal nga no, sa mga LGU na gumastos muna dahil may kinalaman sa eleksyon, medyo nauna po na 'di ba, nag-announce ang NFA that you will be selling ito pong mga stock ng bigas na meron kayo ngayon. Hindi agad na iklaro po lahat para na-dispose sana natin ng mas mabilisan. Nataabot pa po ba kung sakali after po nung inaantay nito mga LGUs natin sa COMELEC na approval? Tingin ko aabot naman, ano. Yung iba kasi medyo nag-iingat lang din dahil nga paparating ang election. But yun nga, sa punto mo na maaga naman tayo nag-announce nito, it should have been mas mabilis sana, no? Pero, well, reality is hindi nga naging mabilis. Sa iba't ibang dahilan nga na nabanggit ko. But we're still hopeful na makaabot sila, no? Marami naman inaayos nila ngayon, kumbaga under preparation, in the negotiation, and yung mga resolutions, may mga ganun. Oo. Hindi po ba kasama sa dahilan na bago pa dumating yung pagbabawal ng COMELEC sa paggastos po ng mga LGUs natin, kasama din po ba sa dahilan yung baka dahil lumang stock po ito kaya ayaw din kunin ng mga LGU? Hindi po lumang stocks ito, no? Yung sa food security emergency, lahat po ito ay mga newly milled stocks, no? Yung declaration ng food security emergency, it doesn't say old stocks. Ito po yung mga new stocks. Kasi nasa sa batas, pwede lang namin ibenta ang new stocks through calamities, emergencies, or kapag may declaration ng food security emergency. Ang age stocks po natin ay totally different case po yun, which is tuloy-tuloy po yung pagbibenta natin sa Kadiwa under the P29 program o yung 29 pesos per kilo.